Samantala, sa formal na deklarasyon ng sinidi adjournment ng mababang kapulungan sa first regular session ng 20th Congress, inilatag ni House Speaker Faustino Bojiji III ang ilang tagumpay sa pamamagitan ng mga panukalang naipasa sa diwa ng pagpapaigting sa kalidad ng buhay ng bawat Pilipino. Si Faith Santiago, live mula sa Batasang Pambansa. Faith? Zai, giit ni House Speaker D, trust is not demanded, it is earned. Sa kanyang Sine Die adjournment speech kung saan hindi lang ang mga major legislative accomplishments ang ibinahagi, kundi maging ang panibagong commitment ng Kamara tungo sa pagpapanumbalik sa tiwala ng taong bayan. Hindi sapat ang mga pahayag, press conference o mga pangakong walang laman. We need to show concrete solutions in form of laws that generate economic opportunities, strengthen our institution, protect our most vulnerable sectors, and ultimately raise the quality of life of every Filipino family. Iyan ang mensahe ng Speaker kasabay ng paglalatag ng mga nagawa na ng Kamara sa unang regular na sesyon ng 20th Congress. Mahigit 116 na panukalang batas ang naipasa at naipadala na sa Senado, habang 26 o kalahati ng 52 LEDAC priority measures ang nakapasa na sa ikatlo at panghuling pagbasa. Kabilang sa mga ito ang National Land Use Act, Digital Payments Act, Department of Water Resources Bill at mga panukalang magpapalakas sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps, gayon din ang mga reforma sa energy at education sectors. Nakalista rin dyan ang Kalinga Act na magtatatag ng National Crisis Response Framework sa panahon ng fuel price shocks at energy emergencies, ang Right to Information Act, Anti-Political Dynasty Act, BCDA reforms, Anti-Fake News and Disinformation Act at mga panukalang naglalayong protektahan ang mga kabataan laban sa online abuse at exploitation. Binigyan diin din ni Speaker D na patuloy ang pagtutok ng Kamara sa mga isyu kaugnay ng universal healthcare, cybersecurity, anti-corruption measures, rice tarification reforms at party list reforms. Habang marami pa ring mga halagang panukala ang nakahanay para sa final approval at bicameral deliberations. Ayon pa kay Speaker D, sa likod ng bawat panukalang batas ay ang pag-asa ng maraming Pilipino para sa mas maginhawang buhay. Kaya naman pinasalamatan niya ang mga miyembro ng Kamara sa pagpapakita ng pagkakaisa at kooperasyon sa kabila ng pagkakaiba ng pananaw, habang patuloy na isinusulong ang transparent at accountable na legislative process sa pamamagitan ng mga pagdinig, konsultasyon, technical working groups at deliberasyon sa plenaryo. Alam po namin na hindi pa sapat ang aming pong pagsisikap upang maibalik ang tiwala ng taong bayan. Pero gagawin po namin itong inspirasyon upang lalo po kaming maging masipag, masigasig at determinado para sa huli. Kada desisyon na takbang ng ating ginagawa ay nakatuon sa aming mga pinakamataas na mithiin ang magdulot ng pagbabago at kaginawaan sa buhay ng nakakaraming Pilipino. Zai, ipinahayag din ni Speaker D na nagpapatuloy pa rin ang mga tungkulin nitong mga mambabatas sa kanilang mga distrito, habang magre-reconvene naman ang Kamara sa July 27 para sa second regular session sa 20th Congress. Kasabay ito sa 2026 State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At yan lang mula rito para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas. Faith Santiago, 13 sa tanghali ng Congress TV.